2 piso ang hinihingi ng mga bus operator na dagdag sa kanilang pasahe para sa mga ordinary at aircon na bus sa Metro Manila. Halos 2 piso rin ang hinihingi ng mga provincial bus, bukod pa sa kulang-kulang 50 sentimos sa dagdag, depende sa klase ng bus. Sa pagdinig ng petisyon sa LTFRB, idinahilan ng mga bus operator na tumaas raw ng 15% ang gastos nila sa operasyon tulad sa spare parts, toll fee, dagdag gastos sa benepisyo at pasweldo sa mga driver tulad ng SSS at bayad sa mga terminal na naniningil ng 35 pesos kada unit. Hindi na nga raw nila isinama dyan ang taas-babang presyo ng krudo. Another issue is the 6,000 per unit. If you are operating 10, that is 60,000 a month. Aside from the everyday na operation. Ang laki nun para sa amin. Masakit sa amin yon. Sana maintindihan po kami ng commuters. Yung inflation kasi, ang laki ng epekto sa ating lahat. Habang wala pang desisyon ng LTFRB kung pwede raw pansamantala o provisional increase muna na 2 piso rin. Mabigat na yan sa ilang commuter tulad ng tinderang si Rose na gumagastos ng 23 pesos na pamasahe sa jeep, 28 pesos naman sa bus. Mahirap na po yun, sir. Kasi magkano lang po ang kinikita namin sa araw-araw eh. Mataas na yun, boss. Bakit? Siyempre, kung malapit lang yung sasakyan mo, di ba, magdadagdag pa ng 2 piso. Kahit ang LTFRB nababahala na halos lahat na ng pampublikong sasakyan ay humihingi ng taas pasahe, jeep, bus, pati na mga TNVS. Ayon sa LTFRB, re-resolvehin nila ang mga petisyon sa lalong madaling panahon. Kung sakali raw para sa mga bus, pwedeng magbigay ng provisional increase pero kailangan balansahin ang kapakanan ng mga commuter at mga operator. Any increase, pahirap ho ito sa mga consumer. Any increase would probably affect the economy. It would trigger an increase in the inflation. At least may additional kaming konti.